Huwag mong sabihin sa iba ang mga bagay na dapat mong itago. Pamilyar na ba kayo sa pagbaliktad ng kapalaran o ang tinatawag natin na reversal of fortune? Pag-uusapan po natin ito bilang pasasalamat ko sa mga subscriber ko, sa mga bumibili po ng products na pinupost ko dyan, at yung mga umu-order ng products po sa Facebook. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagsisend po ng super thanks, mga ma'am, maraming salamat po. Mga sir, maraming salamat po sa pagsisend ninyo at sa lahat ng nagko-comment at nanonood para sa inyong lahat. Ito. Hindi ito basta-basta tinatalakay, ngunit para sa inyo, para makaiwas kayo na magkaroon ng pagbaliktad ng kapalaran. Dapat alam mo to. Kapag nalaman mo kung saan pwedeng magmula ang pagbaliktad ng kapalaran, makakaiwas ka. Panigurado yan. At pag-uusapan na rin natin dito, ano ang mga bagay na dapat suot-suot mo bukod sa meron ka nito sa loob ng bahay mo para makaiwas ka sa reversal o fortune. Nakikita niyo naman po ang mga tao na nasa usapan ngayon. May mga suot silang crystal bracelet or mga nagmamahalang lucky charm bracelet. Suot-suot nila yon. Ngunit po, nandyan na sila sa sitwasyon ng pagbaliktad ng kapalaran. Hindi na ganun kadali ang pag-alis sa sitwasyon. Kaya bago pa mangyari ang anumang mga reversal of fortune sa kahit sino man, mas maigi na alamin mo na, maglagay ka ng cure at para makaiwas ka. Dahil hindi po ganun kadali kapag tinamaan ka nito. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Sino-sino nga ba ang pwedeng magdulot ng reversal of fortune sa inyo? Ang feng shui po ay mayroong flying star na tinatawag. Ang flying star na ito ay mayroong swerte at mayroon ding malas. Ang swerte po ay ina-activate, ang mga malas po nilalagyan ng cure. Ngunit, hindi basta-basta ang paglalagay ng cure dahil kapag hindi tama ang paglalagay mo or hindi mo nalagyan ito ng eksaktong cure, magdudulot ito ng reversal of fortune sa inyo. Pamilyar na ba kayo sa Tai Sui o yung tinatawag natin na yearly god? Hindi po basta-basta ang Tai Sui dahil ito ay isang general. Matigas ito at malakas. Kapag na-offend mo ito, katakot-takot na obstacle ang dadanasin mo. Kinakailangang i-appease ang Tai Sui at iwasan mo na umupo na direkta kang nakaharap kung saan ito nagre-reside. Grabing kamalasan ang makukuha mo pag ganyan ang ginawa mo. Sunod, bukod po sa Tai Sui, naandyan po ang 5 yellow, yung tinatawag natin na wuwang star. Pinakamatindi sa lahat yan dahil hindi lamang financial drain ang maidudulot niyan sa inyo, pati po iba't ibang uri ng aksidente. Grabe po at malawak ang sakop ng 5 yellow, kaya't pinakababantayan yan kung saan yan magre-reside. At nilalagyan talaga yan ng matindi-tinding cure para hindi ito ma-activate. Ngayon, bukod ba po kay 5 yellow, naandyan po si number 3, ang quarrelsome star. Ito yung tinatawag natin na star na nagdudulot ng lawsuit o yung biglaang pag-init ng ulo. Yung nangyayari pong road rage na dahil lamang sa uminit yung ulo nila, nauwi na sila sa matinding pagbaliktad ng kapalaran. Ang isa ay napunta sa kulungan, ang isa naman ay napunta sa libingan. Dahil lang po yun, sa uminit ang ulo.
Yon ang isa sa naidudulot ng quarrelsome star number 3. At grabe naman talaga ang reversal of fortune na maidudulot niyan sa'yo kapag hindi mo yan na-cure. Naandyan din ang violent star, ang number 7 o lost star po na tinatawag. Pinakababantayan din na hindi yan ma-activate dahil magdudulot din yan ng grabing reversal of fortune sa inyo. Bukod pa po sa mga illness star na kasama din, pwede rin magdulot sa iyo ng reversal of fortune kapag nagkasakit ka ng matindi-tindi at nauwi ka rin sa libingan. Kinakailangan din lagyan ng cure yan. Naandyan din ang 3 killings, 3 kamatayan yan, na isa rin sa pinakadelikado. Ganon din po ang Solpo o ang year breaker. Mahalaga po na alam mo ang mga yan, kilalanin mo, at kung saan yan magre-reside taon-taon. Dahil po pwedeng magdulot ang mga yan ng reversal of fortune kapag na-activate mo sila. At marami pang pwedeng magdulot sa iyo ng reversal of fortune. Ang mga bagay na nabanggit ko, ito pong mga flying star na ito, ay magre-reside sa tahanan mo. Hindi lang sa tahanan mo. Baka yung area na pinupuntahan mo, nandoon ang isa sa mga malas na flying star na yan. Kaya't pwedeng doon ka makakuha ng kamalasan na magdudulot sa iyo ng reversal of fortune. Kaya mahalaga na magsuot ka ng pangontra para po makaiwas sa reversal of fortune. Ano-anong pangontra nga ba ang po pwede ninyong gamitin na dapat suot-suot ninyo? Unang-una po, Black Obsidian Crystal. Ang Black Obsidian Crystal po ay isa sa pinaka-epektibong pwede ninyong suotin para kontrahin ang mga malas na enerhiya o ito ay cure sa mga inauspicious energies na dulot ng mga flying star na may dalang kamalasan. Sunod, bukod po sa obsidian crystal o yung black obsidian crystal, pwede ka rin gumamit ng black tourmaline. Pwede kang magsuot niyan. Ganon din po ang pagsusuot ng tiger's eye o ng tiger eye na bracelet o lucky charm bracelet. Pwede mo suotin yon. At ganon din ang pagsusuot ng evil eye. Merong mga bracelet na magkakasama na ang mga yan. Pwedeng yun ang suotin mo para kumpleto mo siyang masusuot. Bukod pa doon sa may suot kang pang-akit ng good luck energies. Meron ka pong mga crystal bracelet na makikita na magkakasama na ang lahat ng mga yan. Merong crystal na nandoon na ang evil eye, nandoon na yung black obsidian, or merong tiger's eye, or merong pyrite, o merong smoky quartz, ganun din ang tourmaline. Pwede kang bumili noon na nasa isang bracelet siya nakalagay. Kung may makikita ka na ganun, pwedeng yun ang bilhin mo at isama mo sa mga crystal na suot-suot mo. Yan ay para maiwasan mo na magkaroon ka ng reversal of fortune. At sa tahanan mo, pwede kang maglagay ng black obsidian crystal. Meron pong crystal na nabibili maliit na pwedeng ilagay sa living room para maproteksyonan yung tahanan. Or kung nasaan yung area na nagre-reside yung mga inauspicious flying star. Taon-taon po, nagkakaroon tayo ng reading o forecast para sa mga swerteng pwesto, mga malas na pwesto. Mahalaga po na sundan ninyo yan para malaman ninyo kung anong cure ang pwedeng ilagay. At magkakaroon na rin tayo ng monthly astrology para sa mga yan. Next year po, 2026, kailangan po yung pagkakaayos ng mga pangontra ninyo sa tahanan, dapat nakalagay siya sa eksaktong area kung saan nagre-reside yung flying star. So, paano nga ba i-cure si 5 yellow? Ang 5 yellow po ay isang earth star at ang cure sa kanya ay metal.
So, pwede kang gumamit ng metal bells, anumang uri ng metal objects. Pwede ang metal clocks para ma-drain yung kanyang energies at bawal po na maistorbo ang area kung nasaan siya. Para naman po kay quarrelsome star, number 3, fire po. Pwede kang gumamit ng red, pwede ang candles, or mga rag na kulay red. Pwede po kay number 3 yun. Para ma-cure yung quarrelsome effects niya. Para naman kay violent star, number 7, water po. Tubig ang nagpapahina at cure sa kanya. Pwede kang gumamit ng blue na cortina or totoong tubig mismo. Pwede rin maglagay ng salt cure. Pwede rin ang black obsidian crystal kung meron ka. Pwede rin po ang salt cure para kay 5 yellow. Ang salt cure po kasi ay pwedeng ilagay sa mga problematic areas na kung nasaan yun, nandoon yung mga flying star. At ang three killings po at ang soy po, ang year breaker, huwag po kayong mag-reside sa kung nasaan yung area ng three killings. So sa mga susunod po na upload natin, tayo ay papalapit na sa 2026. Tatalakayin na natin kung ano yung mga bagay na kailangan natin para sa pagsalubong natin ng 2026. Nakaayos yung tahanan ninyo, yung pampaswerte na mayroon kayo, nakaayon po para sa inyo, para maiwasan ninyo ang reversal of fortune. Nagkakaroon ng reversal of fortune kapag na-activate mo yung mga malas na area sa tahanan mo na dulot ng flying star, at kapag humina po yung energy mo o yung tinatawag natin na self-element mo, kapag humina yan, pwede ka rin magkaroon ng reversal of fortune. At para naman po ma-cure yung illness star o yung sickness star, kinakailangan din lagyan ng cure yan. Pwede maglagay ng salt cure, pwede ang wulu, pwede ang metal objects. Pwede pong ilagay yan para ma-drain yung sickness energies at hindi ito magdulot ng grabeng kamalasan. Mayroon pa pong iba't ibang uri ng cure na pwedeng gamitin para sa mga yan. So yung mga bagay na to, ito po yung pwedeng magdulot sa inyo ng grabeng kamalasan. Taon-taon po mayroong flying star. At buwan-buwan naman po lumilipat-lipat yan. So para makaiwas ka sa mga yan, kinakailangan po na susundan ninyo yung kinakailangan po maglagay ka ng pangontra. At ganon din na may suot-suot ka rin na pangontra para sa mga ito. Halaga po ang pagsusuot natin ng mga crystal stone na lucky charm bracelet dahil ito yung tutulong sa atin para makaiwas tayo sa mga malas na enerhiya at mapalakas yung good luck natin sa buhay. Dahil ang kamalasan po kasi hindi yan natural na tumatama. Yan ay talagang nasa paligid at tatama yan sa iyo kapag na-activate mo nang hindi mo sinasadya. So, nandyan sa area yan, enerhiya sila na tumatama ng grabe kapag na-activate sila. Kaya't mahalaga ang pagsusuot ng pangontra para po kahit nandyan ka, dumadaan ka, or ano man ang ginagawa mo sa area, hindi ka maapektuhan ng inauspicious energies na naidudulot nila dahil may suot kang pangontra. Ganon din ang tahanan mo dahil may inilagay kang pangontra sa tahanan mo. So para po sa mga subscriber ko po, next year po, 2026 na. Or para po sa mga subscriber ko, papalapit na po ang 2026. Ang mga susunod na upload natin, pag-uusapan na natin mga bagay-bagay na kailangan ninyong gawin. Ritual na po pwedeng gawin para pa sa pagsalubong po sa Year of the Fire Horse 2026. Lucky charm na kinakailangan meron sa tahanan ninyo. At mga madam, mga sir, kung meron kayong mga lucky charm sa tahanan ninyo na matagal na at hindi ninyo napapa-cleanse, ipa-cleanse nyo yan. Or kayo mismo i-cleanse ninyo. Bumili kayo ng selenite, i-enhance nyo, i-cleanse nyo gamit yung selenite crystal para yung lucky charms ninyo sa tahanan, naki-cleanse yan at na-energize.
At para po sa comment ni ma'am, puwede bang gamitin ang, stainless na lalagyan bilang lagayan ng bigas? Puwede naman po ma'am. Eto ang kinakailangan mong gawin kung ang lagayan ninyo ng bigas ay, metal or stainless. Kinakailangan po kumuha ka ng red envelope o yung red na ampaw. Lagyan mo ng pera, lagyan mo ng coins, at ilagay mo sa ilalim ng, bigasan mo. At yung bigasan mo kung, yan ay hindi naman masyadong malaki, itago mo, lagay mo sa cabinet. Ngayon kung yan ay malaki, takpan mo ng tela para hindi siya nakikita mula sa front door. Pero kung wala naman siya sa, front door o hindi siya direktang nakikita sa front door, pwede naman po yun. Nagiging malas lamang ang rice dispenser po, nagiging malas ang rice dispenser kapag direkta itong nakikita sa front door ninyo.